Sa hilagang bahagi ng Luzon, may isang maliit at tahimik na baryo na halos hindi matatagpuan sa mapa. Kilala ang lugar sa malamig nitong hangin tuwing Disyembre, sa mga lumang bahay na yari sa kahoy at kawayan, at sa katahimikan ng gabi na minsang nagiging mabigat at nakakaabalisa. Ngunit sa loob ng huling 5 taon, may isang pangyayaring bumabalik taon-taon tuwing huling linggo bago magpasko. Ang mga matatanda ay tumutukoy dito bilang ang espiritu ng Disyembre. Si Marco, 16 na taong gulang, ay lumaki sa baryong iyon. Bata pa lang siya, nararamdaman na niya ang kakaibang tensyon tuwing Disyembre. Kahit gaano man kaordinaryo ang araw, sa gabi, may lamig na parang hinahawakan ng hangin ang kaluluwa ng bawat tao. Sa loob ng baryo, may mga alamat tungkol sa mga batang nawawala, palaging nasa edad 6 hanggang 13 at hindi kailanman natatagpuan. Maraming taon na ang nakalipas bago ang Disyembre 24, si Marco at ang kanyang mga kaibigan ay nagpa siyang maglaro sa kagubatan malapit sa baryo. Habang naglalakad sila pauwi, narinig nila ang kakaibang tunog. Malamig, mabagal at parang kampana na umaalingaw-ngaw sa buong gubat. "Sigurado ba kayong wala ni isang hayop na nagtatago?" tanong ni Aling Nena, isang matandang residente, nang marinig ang kwento nila. Alam ng lahat na ang tunog na iyon ay hindi galing sa kampana o hayop. Ito ay may ibang layunin. Araw-araw, may ilan sa mga bata na nawawala. At sa tuwing may nawawala, isang maliit na kahon ang naiiwan sa kanilang bahay. Isang Christmas gift, gawa sa kahoy, puno ng buto ng manok at pulbos na pula, parang dugo. Sa loob, may laruan o sapatos ng bata. Walang sino man ang nakakita kung sino ang naglagay nito at walang bakas ng sapatos o gulong. Isang gabi, nagdesisyon si Marco na magbantay. Dala ang flashlight at matibay na baston, naglakad siya sa paligid ng baryo. Bandang hating gabi, nakita niya ang isang anino sa tuktok ng puno sa may plaza. Ang anyo nito ay hindi malinaw, ngunit mapakalaki. Tulad ng tao, ngunit mas matangkad. May mahabang braso na tila umaabot sa lupa. Ang mukha, walang mata, tanging malawak na ngiti at puting balat. "Marco," bulong ng malamig na hangin, parang nagmumula sa direksyon ng anino. Hindi siya makagalaw. Bawat galaw niya ay parang pinipigilan ng hangin mismo. Paglipas ng 1 segundo, sa harapan ng kanyang mga paa, ay nakita niyang nagliliwanag sa dilim ang isang maliit na kahon na may pulbos na pula sa loob. Pareho ng nakita niya sa mga bahay ng mga nawawalang bata, isang Christmas gift para sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa bahay at ikinulong ang kanyang sarili sa silid. Ngumit sa kanyang bintana, may nakita siyang bagay na higit pa sa takot ang ibinibigay. Isang maliit na paa, kasing laki ng bata, na lumulutang sa harap ng bintana. Ang paa ay dahan-dahang bumagsak sa sahig at biglang nawala. Wala siyang narinig kundi ang huling hininga ng hangin sa labas at isang malalim na halakhak, malalim at malamig na tumagos sa kanyang buto. Kinabukasan, wala ni isang bata sa baryo ang lumabas. Ang mga pinto at bintana ay nakalak, ngunit ang maliit na kahon na may pulbos ay naiwan sa bawat tahanan, parang mga Christmas gift na iniwan para sa bawat residente. Walang makakaangkin kung sino ang naglagay nito. Walang nakakaalam kung paano napunta doon. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa mga sumunod na taon, tuwing Disyembre,
dumarating ang tinatawag nilang espiritu. Hindi ito basta-basta anino. Dumarating ito sa iba't ibang forma. Minsan ay parang matangkad na lalaki, minsan ay parang babae na may mahabang buhok at puting damit, at minsan ay parang halimaw na halos hindi mo maipaliwanag. Ngunit may isang palatandaan, ang malawak na ngiti at ang kakaibang presensya na nagpaparamdam na pinagmamasdan ka nito. Sa mga batang nanatiling ligtas, lumalabas ang kakaibang epekto. Panaginip na puno ng dugo at halakhak, malamig na kamay na humahawak sa kanilang mga balikat sa gabi, at pagkakita ng mga anino sa silid na nagmumukhang tao, ngunit hindi kailanman kumikilos tulad ng tao. Si Marco na paglipas ng panahon ay naging tagapagbantay ng baryo. Tuwing gabi, kapag naririnig mo ang malamig na hangin, kapag nararamdaman mo ang biglaang lamig sa likod mo, at kapag narinig mo ang halakhak na tila nagmumula sa dilim, huwag kang lalapit. Ang espiritu ng Disyembre ay nagmamasdan, naghihintay at hindi nagmamadali. At kapag nakita ka nito, hindi ka naaabutan ng bukas. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.